established betrayal of trust. Another sub-allegations is the PBBM is a drug addict. Mas mabilis na paraan, bukas naman ang korte, bukas naman ang ating saligang batas sa that's really their job, is to make rules for their own operations and to execute yung mga provision ng saligang batas. Substance. Next steps, what will happen now? And do you think it will see it to the end? Aabot kaya yan sa Senado? Or is this an exercise in futility? Alam naman po natin, ang mayorya pa rin po sa Kamara de Representantes, hawak po ng ating Pangulo. Your thoughts po? Tingin ko. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Good nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Coronel Busita, bumanat sa Makabayan Black. Asiret barbers gamit ang taong bayan sa pag-impeach na ko. Talaga, kakahiya kayo. Taong bayan, sinasama nyo pa. Lacson, isiniwalat ang manoy pagdawit. Excuse me. Ano ba yun? Aga-aga? Siniwalat ang pagdawit kay Legarda sa leadership. Nako. Meron daw tumanggi sa pagpapalit ng SP. Alamin muna natin dito. Pasok. Sa bawat pagbanggit ng salitang pananagutan, parang sirang plaka ang tugtugan sa Kamara. Kapag apelyidong Duterte ang usapan, laging may nagmamadaling magtakda ng araw ng paghuhukom kahit hindi pa malinaw kung kailan talaga pinahihintulutan ng konstitusyon ang proseso. Sa gitna ng magkakasalungat na petsa, magkakaibang interpretasyon, at paulit-ulit na pahayag, mas lumalabas ang ingay kaysa linaw. Ang impeachment na sinasabing para sa taong bayan ay nauuwi sa banggaan ng mga posisyon, habang ang desisyon ng Korte Suprema ay patuloy na binabasa ayon sa interes ng nagbabasa. Mariing iginiit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi pa umano natatapos ang usapin ng pananagutan ni Vice President Sara Duterte, kasunod ng mga naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment complaints laban sa Vice-Presidente. Ayon kay Sendanya, ang mga naging hakbang ng mataas na hukuman ay nagbigay lamang ng pagkaantala sa proseso at hindi aniya nangangahulugang nalinis o napawalang sala ang Vice-Presidente sa mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Dagdag pa niya, muling ini-endorso ng Akbayan ang impeachment complaint na inihain ng kaparehong grupo na nasa likod ng mga naunang reklamo, na itinuturing nilang makasaysayang hakbang laban sa isang nakaupong Vice-Presidente. Magaling lang kayo pag kay BP Sara ang banat. Doon kayo naglalabasan, doon kayo nagkukopong-kopong, doon kayo nagsasama-sama. Pero maliwanag na may problema ay yung mali-malitang pera, tahimik kayo mga unggoy. Oo, napapasama ako magsalita sa inyo. Dahil alam nyo, sobra-sobra na. Bakit hindi kayo nagsasalita at di kayo nangangalampag dahil sa mali-malitang pera? Bakit? Natatakot kayo? Mawalan kayo ng pondo? Natatakot kayo na hindi kayo mabigyan ng 150? Di ba? Takot na takot kayo eh. Doon lang tayo sa katotohanan. Takot kayo kay Bibi Sara sa 2028. Yun lang yun. Dahil wala kahit sino sa inyo na mga taga-kamara ang makakapagnakaw sa panahon na pag-upo ni Bibi Sara. Yan ang katunayan. At ang balik ng Agila ng Davao, sigurado kayo, ang dami nyo. Magmula sa komunista, magmula sa mga taga-bundok, hanggang dyan sa kamara, ang dami nyo. Kahit yung mga nagtatalo na, ayan, nagsisibalikan. Ayan sila eh. Kahit talo na, sige pa rin, banat pa rin. Binigyang diin ni Sendanya na sa kabila ng mga teknikalidad na binanggit ng Korte Suprema, nananatili umano ang mga akusasyon at dapat pa ring personal na sagutin ng Vice-Presidente ang mga ito. Pero ang tanong, bakit nga ba sila nagmamadali? Hindi na nila nahintay ang tamang petsa na February 6 para magsampa ng impeachment kay VP Sara. Pati tuloy si Jervel Luistro ay gulong-gulo na. Lumutang ang kalituhan sa hanay ng Kamara de Representantes hinggil sa tamang reckoning date ng one-year bar rule sa impeachment.
Hiniling ni House Justice Committee Chair at Batangas Representative Jervel Luistro sa Korte Suprema na linawin kung aling petsa ang dapat maging batayan sa muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo. Saan kayo nakatuon? Di ba ang umpisa pa lang ng impeachment kay Bongit. A2, nagsimula kayo. Wala pa hong A6, A4 pa lang. Nagtatanong na kayo kagad sa Supreme Court kung okay ba yung rules. Kung kailan, ano ba talaga yung tamang rules ng 1-year bar rule. Ano ba talaga? Sa bagay, nandyan sila Kapit bisig sila. Napabagsakin si BP Sara. Pero sasabihin ko na sa inyo, totoo, universe na po ang kumikilos para sa pag-upo ni BP Sara. Diyan kayo maniwala. Kita nyo, nagsimula sila sa panggigipit, hindi sila umabante kay BP Sara. Usapin ng impeachment kay Bongit, yung substance. Kung meron bang substance itong, meron banat si Saba Queen. Kita nyo, halatang halata sila. Yun daw, banat nila, impeachment kay BBM. Pero may banat itong si Saba Queen na yung pag-kidnap daw kay Tatay Digong, hindi daw yun. Oo. Parang rules daw yun ng ewan ko sa iyo, mamaya hahanapin ko, ipapakita ko sa inyo. Ayon kay Luistro, sa naunang desisyon ng Korte Suprema ay lumitaw na maaari lamang magsampa ng panibagong reklamo simula February 6 to 2026. Tama. Gayunman, sa mas bagong resolusyon na tumanggap Sa pool na yung mga nagsampa ng wala pang asais, ay nagsampa na, yari na naman kayo sa Supreme Court. Ibabasura na naman yan. Maganda nga ibasura na naman para mapahiya yung mga pistinging ngaw-ngaw na mga yan. Puro ngaw-ngaw. Wala namang kakwenta-kwenta. Inuubos lang nila yung pondo ng bayan. Diba? Puro lang silang ngaw-ngaw. Nakakarindi na sila. Eto, meron akong papakita sa inyo. Magtataka ka. Ang usapin ay impeachment kay Bongit. Yung kay Tatay Digong na usapin, hindi daw yun. Ano daw? Bahala siya magpaliwanag dito. Ipapasok ko lang sa inyo, ha? Alam mo, nakakatawa na nakakabuwisit. Bakit? Alamin natin. Manifestation made or the opinion made by the Honorable Representative Barbers. The ultimate general ground, betrayal of public trust. The specific allegation is alleged drug addiction of the president. Tignan nyo, ha? Tignan And nyo. again, I would point out to certain sub-allegations and refute their insufficiency. Allegation number one, sub-allegation number one, there are serious accusations that PBBM is a drug addict. The offense alluded for this ground is drug addiction. Stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction, assuming the addiction to be true. Second sub-allegation, Senator Amy, the sister, admitted or alleged or announced that PBBM is a drug addict. Again, this is not a factual allegation, but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. The most that can be made out of this ground is that there was betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po ang importante. The nexus between the facts raised or alleged and
betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Imey's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test, and his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they establish betrayal of trust. Another sub-allegations is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. Another is by being silent. Sabi sa complaint, by being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation, because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second Yan, round. tama yung ginagawa mo. Banatan mo ng banatan si Bongit. Oo, birahin mo ng birahin. Pero, wag mong idadamay si BP Sara dyan sa mga birada nyo. Kasi halata naman kayo eh. Tapos dito, butuhan para sa sufficiency in substance na impeachment pinagpaliban. Bakit pinagpapaliban? Diba? Dapat ituloy nyo na. Bakit kailangan nyo ipagpaliban pa? Para saan? Oo, magawa na naman ng script. At mapag-usap-usapan kung sino ang boboto at sino hindi boboto. Ganun ba? Alamin natin dito. Kasi dito malalaman yung botohan para sa sufficiency in substance. Kung meron sufficiency in substance at bumoto yung nakakalamang, nako, dire-diretso sa banga itong si Bongit. Pero kung magagawa na naman nila ng kwento at sinabi, ikaw boboto dito sa sufficiency, pero lalamang tayo dito sa insufficiency, wala. Ang mangyayari, yung impeachment ni Bongit, sarsuela. Diba? Alamin natin yan. Ito ang balita dyan. Bakit pinagpaliban? Pinagpaliban muna ng House Justice Committee ang botohan kung sufficient in substance ba ang impeachment complaints laban kay PBBM. Sa kabila nito, tila nagkakainitan na kung dapat bang ibasura na o pagbigyan na ang mga reklamo. Sabi na Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Diba? Sabi ko sa inyo Di tulad na naging diskusyon kung sufficient informed ba ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, wala pang desisyon ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ba ang dalawang reklamo. Matapos suspendihin ni Committee Chairperson Jervin Luistro ang kanilang deliberasyon ngayong araw. Aniya, saka na nila pagbobotohan kung sufficient in substance ba ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Kapag natapos na ang pagtatalakay sa pangalawang impeachment complaint na isinampa ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, nakatakda ang ikatlong pagdinig bukas ng hapon. The reason is to give time to the members of the committee Kita nyo to na. ponder, decipher, evaluate all the comments. Bigyan ng time para magawa ng kwento. Maganda ng magawa ng istorya na lahat ng hakbang nila ay papabor sa amo nila. Ganun lang yun. Kita nyo, ang kalalabasan yan, eto na lang. Insufficiency in substance ang papabor. Ang malamang, in favor of insufficiency in substance, talo ngayon yung sufficiency. Hindi matutuloy. Ngayon, papasok ang pangalawang impeachment case, yung pangalawang sinampa. Kasi sayang yung pangatlo, maganda sana yun, kaso napigilan nila eh. Tuloy. And opinions we've heard today.
I hope that all our significant discussions will be used by the honorable members of the committee when we vote on whether or not the impeachment complaint of De Jesus is sufficient in substance. Itinuturing na sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung sapat ang nilalaman nitong batayan at kung ang mga sinasabing pagkakasala ng isang opisyal ay pasok sa grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, treason, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes. Pero sa kabila ng pagpapaliban ng botohan, maraming mababatas na ang tila nagpahayag na insufficient in substance ang unang impeachment complaint Sabi ko sa laban inyo sa eh. Pangulo, lalo na tungkol sa unang paratang ng impeachment complaint na Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Insufficient. Mas pumabor ang mga Congoloid. Eh, hindi ho papaboran talaga yan. Bakit? Amo nila yan eh. Baka may behind the scene talaga na nangyayari. Baka may how much the is in the mingo. Baka meron mga ganon, di umano. Alamin natin pa sa mga susunod na mga araw, botohan, kwento na lang yan. Pero sumatotal niyan, naku po, wala na talaga. uugnay kay PBBM sa pagsuko kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court at ang pangalawang paratang na gumagamit umano ng iligal na droga ang Pangulo. Pero para kay Bicol Saro Portillo's Naku, yung maniniwala pa. na miyembro rin ng Justice Committee, premature pang sabihin na may boto na ang mga kasapi ng komite. So, they've manifested their views, pero as to what their votes will be determined tomorrow, and I don't think that should count as an indication on how they will actually vote tomorrow. Saka lang maiimbitahan si Wala PBBM na na itsura tumulong sa nito. impeachment complaints laban sa kanya kapag idineklara na itong sufficient in form and substance ng Justice Committee. Pero paano kung isa lang sa dalawang impeachment complaint ang maituturing na sufficient in substance? If one complaint is declared insufficient in substance and the other complaint is declared sufficient in substance, we will be proceeding to the issuance of notice to require an answer from the respondent, meaning tuloy ang impeachment proceeding. Saka lang din anya matuterminate ang impeachment Tuloy ba? Sige lang, kwento nyo yan eh. Baka bukas. Mamaya ho Mamaya yan, malalaman natin yung resulta. Kaya abang-abang lang kayo. Abang-abang lang kayo kung ano yung magiging resulta. Kung matutuloy ba yung impeachment. Kasi sabi dito sa video, kung yung bumoto ay doon sa insufficient in substance at may bumoto sa sufficient in substance, tuloy ang boto. Paano kung walang bumoto doon sa, di ba? Aguy. Nilaro na naman, sabi ni Aling Ledesma, Lacson. Ano tong kay Lacson na ito? Chinismis na naman. Lacson, sinuwalat umano ang pagdawit kay Legarda sa leadership shake-up. Naku, ano kaya kwento rito? What's behind the story of this issue? Buhay na naman ang usaping coup sa Senado. Matapos isiwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang umano'y malisyosong chismis na layong buwagin ang mayorya. Ang isang minority senator naman suportado ang rigodon pero may kondisyon. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi pa rin tapos ang issue ng umano'y tangkang kudeta sa liderato ng Senado. Sa social media, pinangalanan na ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang unang lumutang na posible sanang unang babaeng Senate President ng bansa. Tinuligsa ni Lacson ang anyay malisyoso at malupit na kasinungalingang pag-uugnay kay Senator Loren Legarda sa tangkang kudeta. Paliwanag ni Lacson, matapos umanong alokin si Legarda ng Senate presidency, ikinakalat niya ngayon ng mga nasa likod ng tangkang kudeta na si Legarda ang nagbolontaryo na tumulong sa pagkuha ng suporta para sa minorya. Pero ayaw na itong patulan pa ni Legarda. Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Apo. Lahat naman kinakausap ko. Teka. Thank you, ma'am. Pag-isipan ko yung tinanong ko kasi nakapasok yung news. Sabi ni Senate President Tito Soto, totoong inalok ng minorya si Senator Loren at siya na raw mismo ang nagsumbong sa kanya. Sinabi niya hindi siya interesado. Ang bunga
majority namin very solid. As a matter of fact, mga Talaga ba? Kwento nyo yan eh. Inalok daw si Legarda. Si Legarda kasi nasa majority. So, ilan-ilan lang nasa minority. Nagsumbong daw si Legarda dito kay 2,000. Talaga ba? So, kung anong ganyan bang talaga bang, kasi nagtataka tayo. Si Congressman Libiste, ayaw sa mga dorobo. Ang nanay, hindi ko lang alam kung ano kwento. Tuloy natin. dalawa sa mga hindi namin kasama dati, mga kapasama ko. Sabi naman ng Senator Robin Padilla, susuportahan niya ang anumang leadership revamp basta't ang mailuklok na Senate President ay pro Sara Duterte. Good job. Magkakaroon ako ng pagnanais na magpalit ng leadership. Sa usapin na halimbawa, impeachment. Pag yun ang pinag-usapan, halimbawa, may impeachment hindi na nakarating dito. So ang gusto nyo maging leader ng Senate kapag nandito impeachment Inday ay Siyempre, kailangan from the minority. So, inshallah, God willing. yung Pro-bayan. Mag-supportive of VP Sara. Of course. Yun yung gusto nyo maging expert, just to be clear. Wala na tayong plastikan. Pero dahil missing in Tama. action pa rin Walang si Senator plastikan. Bato at kapos sa bilang ang minorya, mananatiling pangarap sa ngayon ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Hindi ka sigurado na manarating yung pangarap. Malay mo, bilog lang ang mundo. Baka umikot lang yan. Kasi hanggang ngayon, ginagawan pa rin nila ng kwento itong usapin kay Senator Estrada, Senator Villanueva, Senator Escudero. Ngayon, pinakakasuhan ng mga kalaban. Ng Blue Ribbon. Bakit? Kasamahan nila yan, ha? Pero pinakakasuhan. Ano ang dahilan? Sabi ko nga sa inyo, numbers gaming sa Senado, numbers gaming sa Kamara, numbers gaming ang laro ng politika. Eto na. Pakinggan nyo. Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla at former Representative Mitch Cahayon Uy. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, Deped Yusek Trigiv Olaivar at Maynard Mu. Maging ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad nina Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Manatiling Ano ang kwento doon? So, yun yung mga tatlong senador yun, ha? Naalala nyo ba si Senador Chis Escudero? Siya lang naman yung nagpa-archive o sumuporta sa archive ng impeachment ni Bibi Sara. Sabihin na natin na ayaw niya ng impeachment kay Bibi Sara. So, ibig sabihin, lamang na tayo doon na pumapanig si Senador Chis Escudero kay Bibi Sara. Kasi binanatan siya ng admin eh. Di ba? Sinilip, pinakalkal doon sa Comelec yung usapin ng donation sa mga kampanyahan. Di ba 30 million yung binanat sa kanya. Pero huwag kayong maniwala doon. Sabi ko nga sa inyo, politika lahat yan. Senador Chis Escudero, magaling na SP, nagawan pa nila, napalitan pa nila. Kahit pulpul yung pinalit. Okay doon sa mga taga-mayorya. Agoy. Tumanggap kayo ng taga One Ball University. Na alam lang school bukol. Kita mo, kini-question ang Supreme Court. Anak ka ng bugi naman, Diyos mio, marimar naman. Hindi ka makamove on sa decision dahil hindi pumabor sa inyo. Dahil pumabor kay Bibi Sara ang Supreme Court. Asahan mo, papabor pa kay Bibi Sara sa susunod. Kung ma-file nila yung impeachment,
Halimbawa, naipile ng ADOS na eh. Ang aga nila eh. Magdidesisyon na Supreme Court niyan March, April. Sabihin natin May, basura na naman yan kasi kita mo naman, wala pang asais, umarangkada ng mga anga. Ano ba ang sabi? Matatapos ang 1-year bar rule sa February 6, 2026. ADOS pa lang, nakialam ka no? Kaangahan talaga yan. Senate President frustrated sa desisyon ng Supreme Court. Kita mo, eto na naman. Bida na naman dito si Tutasin. Pasok mo. Posible nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. Tama. So alam natin na baka naman may emotional investment siya doon sa outcome. Yun. Kasi hindi naman ito ang unang beses na ginagawa ng Korte Suprema na magklaro ng mga rules. So, kung magalit si SP, parang nagunaw na yata ang mundo. Siguro iniintindi na lang ng karamihan na frustrated lang si Senate President. Ano ang gusto niyang ipasok? Diba? Bakit sa ligang batas? Maaari naman gumawa ng rules ang House of Representatives na mas nasasang-ayon sa tingin nila na paraan subject dun sa interpretation o dun sa opinion ng Korte Suprema dito sa kaso ni VP Inday. So, isa pa yun, medyo drastic yung gustong i-propose ni Senator Soto at napaka-drastic na move, babaguhin mo ang saligang batas. Hindi pa nila nasusubukan yung pag-draft halimbawa ng rules na mas siguro naaayon kung gusto nila ng mas mabilis na paraan. Bukas naman ang Korte, bukas naman ang ating saligang batas sa that's really their job, is to make rules for their own operations and to execute yung mga provision ng saligang batas. Ngayon po ay ginugunita ang Constitution Day kasi ngayon pala yung anibersaryo ng pagkakaratipika ng 1987 Constitution. At napag-uusapan yung Constitution nga at Constitution Day, last week po ay nagkaroon po ng pagpapatibay sa unang nilang desisyon ang Korte Suprema na unconstitutional yung pag-file or yung proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero pumalag dito po si Tito Sen Soto, kaugnay nga po dito dahil sabi niya nag-overreach daw, sad day daw para sa mga constitutional law student at mga professor at imposible na raw po ang impeachment. Ano pong masasabi niyo ukol po dito, attorney? And take note, unanimous po yung desisyon ng Korte Suprema, hindi nagbago yung kahit isa man lang, walang nagbago ng desisyon nila nung una po, attorney. Well, may karapatan naman lahat tayo, pati mga senador, magsalita at magpahayag ng kanilang mga saloobin. So nakikita natin dito ay posible nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. So alam natin na baka naman may emotional investment siya doon sa outcome. Kasi hindi naman ito ang unang beses na ginagawa ng Korte Suprema na magklaro ng mga rules ng isang co-equal branch. Trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-decide ng mga issues of grave abuse of discretion pagka may violation ng karapatan doon sa saligang batas. So, ang tingin ko dun sa pagpupuntirya ng ating Senate President ay yung pagklaro ng mga rules kung saan halimbawa ang lahat ng modalities ngayon ng pag-file ng impeachment ay kailangan dumaan sa Committee on Justice. So hindi ito ang rules ng 19th Congress, sila mismo po ang gumawa ng mga rules na ito maaga pa lang sa termino nila. So ibig sabihin, yung kaso ni VP Inday ay dapat dumaan sa Committee on Justice. Tama. So nandun yon sa rule number 2. So ngayon, sabi ng Supreme Court, dahil hindi naman pre-provide ng House yung pagliliwanag ng rule na yon, kailan aakyat ang modality na 1/3 vote, yung direct vote,
sa Committee on Justice. Kasi ang pagkakaintindi ng karamihan ay kapag nakapag 1/3 vote ay pupunta na Senado yung impeachment. Ang sabi ng hukuman, ito yung pagkakataon kung saan ang Committee on Justice, i-determine lang nila kung nais sa katuparan ang pag-observe ng due process doon sa pag-secure ng 1/3 vote. Ayan, maliwanag sa maliwanag ha. At mapunta naman tayo sa pagdinig ni Bongit patungkol sa kanya impeachment. Ang sabi dito, scripted. Kayo ba na nanonood sa akin araw-araw ay naniniwala kayo na ito ay isang palabas o scripted? Bakit mo nasabi ako? Eto, nasa balita, pagdinig sa impeachment complaint kay PBBM, scripted. Yan ang kanyang tanong kasi may question mark. So alamin natin. Pero ikaw, sagutin mo sa comment section, scripted ba o hindi? Ako, naniniwala ako na yung lahat ng sinasabi ni Tatay Digong at ni Bibi Sara, doon ako naniniwala. Sa tingin mo ba, although pumasa, it's sabi ng Justice Committee sa Kamara de Representantes, pumasa in it's sufficient in form and substance. Next steps, what will happen now? And do you think it will see it to the end? Aabot kaya yan sa Senado? Or is this an exercise in futility? Alam naman po natin, ang mayorya pa rin po sa Kamara de Representantes, hawak po ng ating Pangulo. Your thoughts po? Tingin ko hindi siya abot ng Senate. Kahapon, di ba, nag-decide lang sila doon sa form. No? Yung next nilang pagde-decidean ay yung substance naman. I think dahil dalawa yung impeachment ngayon, nasira din kasi yung trust ng taong bayan sa House of Representatives because of the flood control project. So may trust building na kailangan gawin yung House of Representatives. So dahil may dalawa kang impeachment cases, hindi mo pwedeng at least parang hindi makita ng taong bayan na parang nire-railroad mo yung isa. Tapos samantalang mag-zoom in ka naman dun sa isa. So actually may mga narinig. Alam niyo yung railroad dun isa-isa? Yun yung kay Bongit. Tapos ipapasok nila yung zoom nila kay Bibi Sara sila magpo-focus. Yun yung parang nakikita natin dito. Kaya ikaw sa palagay mo, ano yung railroad nila o ano yung i-construct nila o ano yung script nila? Ayun, eto hindi natin to binibigyan ng pero lumalabas na doon sa Kamara ay lulutuin na. Di umano. Ang desisyon kung insufficient o insufficient, malamang ang botohan dito ay nakakalamang. Hindi ko alam kung narinig ninyo. May isang congressman na nagsabi at least na parang mukhang medyo scripted daw, di umano. Yung naging hearing kahapon. Parang may isang congressman nagsabi na hindi pa daw tinatawag, hindi pa daw nagtataas ng kamay ay tinatawag na. I think may ganong effort. At least may effort coming from the Committee on Justice not to parang ipakita sa taong bayan na nire-railroad nila at they're serious to actually look into the So parang at this form. Parang optics lang ito, lang para lang masabi na hindi namin binabaliwala. Hindi siya yung just because he's the president, hindi namin to itatake parang ganyan. So since substance, so Prof, since substance naman po yung susunod na busisiin nga ng Kamara de Representantes, ano po sa tingin niyo dito sa substance na nakapaloob dito sa mga complaint against the president, yung masasabi nila na sige itapon na natin tong issue na to? Well, I think yung may mga yung mga binanggit kasi doon yung pagiging allegedly na drug addict na yung presidente. I think yun yung medyo mahirap yung pangalawa yung kidnapping to the former president. I think medyo mahirap din siya kasi may mga kailangan kang patunayan doon. But yung pinakamadali ay yung hindi niya pag-veto doon sa unprogrammed funds and the flood control dahil at the end of the day he signed the budget, the GAA. So basically mas madali siyang i-prove but I think alam niyo naman that it's a political process. Therefore, at the end of the day, tingin ko dito pa lang sa Justice Committee mukhang hindi matutuloy papunta sa plenaryo yung impeachment against the president. I agree with you, mukhang optics lang ito. They want to build trust from the people at para hindi masabi na too political, at mag-zero lang sila doon sa impeachment ni VP Sara. Kasi
kapag ka nag-zero in lang sila doon sa impeachment ni VP Sara, obviously, the people will, may assumption coming from the people na bias, no? Totoo. Kita nyo. Sabi na eh. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kakalimutan na i-like, share, subscribe, at hit mo na yung bell para nakakatanggap ka ng video araw-araw. Hanggang sa muli. Bye-bye.